Kapag ang mga nasa kapangyarihan ay nagsisihan, sino ang nagbabayad? Sa gitna ng pagtaas ng utang ng Pilipinas sa 1849 trillion at pananatili ng unemployment rate sa 5%, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi umano gumagana ang buong administrasyon, lalo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit habang nagpapatutsadahan ang mga nasa poder, nananatiling ordinaryong mamamayan ang unang sumasalo sa epekto ng mataas na presyo, kakulangan sa trabaho at lumalaking pagkakautang ng bansa. Kapag ang politika ay nauwi sa sisihan kaysa sa solusyon, lalong lumalalim ang pagod at pagkadismaya ng bayan. Sa dulo, hindi sapat ang matapang na pahayag kung walang malinaw na direksyon. Sapagkat ang tunay na sukatan ng pamumuno ay hindi kung sino ang mas mahusay na magsalita laban sa iba, kundi kung sino ang tunay na nakapagpapagaan ng buhay ng mamamayan. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang Damdaming Makabayan, tinig mula sa laylayan. Hanggang sa muli,